Silver Voice. Tumayo siya at nagpaalam na pupunta muna sa comfort room. Tinignan niya ang kanyang sarili. Namumutla siya at kinakabahan na makita si Darren. Paglabas niya ng CR ay biglang may humatak sa kanya papasok sa loob ng isang bakanteng kwarto na puno ng mga kagamitan ng laman. Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Sambit niya kay Darren na nakahawak sa dalawang braso niya. Matapang ka na ngayon, Mariel, ha? Dahil ba dyan sa lalaki mo? Ganyan ba ang babaeng gustong makapagtapos ng pag-aaral? Imbis na nasa paaralan ay nasa mall at nagdadate? Nagbabaga ang mga matang sambit nito. Date po ba, senyorito? Ano po bang pakialam mo kung makipag-date ako, ha? So tama ako. Nakikipaglandian ka lang. Ano, Mariel? Masarap ba tumikim ng iba? Mas masarap ba ang lalaking yun? Isipin mo na kung anong gusto mo, senyorito. Kayo po ba? Masarap po ba? Masarap po ba sa Erica? Mas masarap ba siya? Kaya mo siya binalikan? Mahina siyang napahikbi at naramdaman ng paunti-unting pagbitaw ng kamay nito sa kanya. Mabilis siya naglakad patungo sa pwesto nila ni Dexter. Dexter, dalian mo. Dalian mo nang kumain. Gusto ko nang umuwi. Sambit niya rito. Kung pwede lang sana siyang tumakbo ay ginawa na niya. Ayaw na niya makita ang dating amo. Hindi niya gusto kung paano nagre-react ang katawan niya kapag nagkikita sila. Mabilis niyang hinila ang braso ni Dexter palabas ng restaurant na iyon. Ang binata na din ang naghatid sa kanya pauwi sa apartment niya. Nagpalit na muna siya ng damit nang dumating sa apartment. Inayos niya ang kanyang sarili. Pilit na itinatago ang lahat ng kalungkutang nararamdaman niya. Sabi pa nga ng manager nila ay huwag daw dalhin ng problema sa trabaho. Pagkatapos ay mabilis na siyang nagtungo sa cafeteria ni Senyorita Cindy. Mariel, table 6. Sambit ni Mom Joania na manager nila. Mabilis niyang tinungo ang table 6 at nakita niya isang gwapong lalaki na nakatingin sa menu. Nang tumingin ito sa kanya ay bigla itong huminto at parang natulala ng titigan ang mukha niya. Pati siya ay napalunok sa kagwapuhan nito. Matangkad, maputi, maganda ang katawan at higit sa lahat ay green-eyed ito. Parehas silang berde ang mga mata. Hi, bati nito sa kanya. Hello po, may order na po ba kayo? 1 cappuccino and 2 croissant. Sambit nito na titig pa rin sa kanya. Yun lang po ba? You got green eyes. Sambit nito. Hindi po ibinebenta ang mga mata ko, sir. No, I mean, napakaganda ng mga mata mo. Kayo din naman po eh. Magkatulad ang kulay ng mga mata natin. Yeah? How old are you then? 18 po. Hello, sir. Kung may plano kayo manligaw sa akin, wag na po ah. Kotang-kota na po. Napangiti ito sa sinabi niya. Sir, ipapasok ko muna ang order niyo ha. Wait lang po. Nang pumasok sa loob ay doon pa lamang niya naisip na ba't ang gaan-gaan ng loob niya sa laking green-eyed. Kanina habang kausap niya ito ay hindi man lang siya nahiya. Parang matagal na silang magkakilala. Kapag tinititigan niya ang mata nito ay para siyang nakatitig sa sarili niyang mga mata. Sir, bon appetite. Sambit niya habang inilalapag ang pagkaing in-order nito. Mula sa malayo ay palihim niyang tinititigan ng gwapong green-eyed na lalaki. Parang may sayang umuusbong sa puso niya kapag tinitingnan ang mukha nito. Nataranta siya nang sumainis ito sa taas ng ere. Keep the change, Miss Waitress. Hala, ang laki naman nito. Balik po kayo sir ha. Tas ako ang re-request yung waitress ha. Sabihin niyo lang ang pangalan ko, Mariel. Ang laki ng tip na ibinigay nito sa kanya. Pang 1 linggong baonan niya sa universidad. Umiling lamang ito sa kanya. Mambubudol ka rin pala, Mariel. You remind me of someone. Nakangiting sambit nito. Ano nga po pala pangalan niyo? Just call me King. Hari? Mr. Hari ng kagupuhan? Ikaw nagsabi niyan. By the way, I need to go. See you next time, Mariel. Kumuway pa siya sa lalaki bago ito umalis sa cafeteria. Parang tumigil saglit ang mundo niya nang makilala niya, si King. Kuya Hari. Sambit niya na maalalang muli ang gwapo nitong mukha at ang mga matang parehas lang sa kanya. Huwag na kaya tayo tumuloy, Dexter. Kinakabahan ako. Hindi ako sanay sa mga party. Puno ng alinlangang saad niya kay Dexter habang papasok sila sa venue ng party.
Laville Residences. Napakalaki at napakaganda ng mga bahay na nakatayo sa private residence na iyon. Napakayaman pala ni na Dexter. Ang venue ay nasa isang convention hall ng private residence. Nagmistula itong 5-star hotel sa sobrang gara. Ba't ka kakabahan ang ganda mo? Baka silang kabahan sa'yo. Bulong nito habang inaakay siyang papasok sa loob ng Laville Convention. Napakabulero mo. Uy! Bulong niya rito, sabay pisil sa braso nito. Just smile. Slay them with that smile. Sambit nito. Itinali ng makeup artist kanina ang kanyang mahabang buhok at nag-iwan ng 2 mahabang hibla na kulot na nakalugay sa magkabila niyang pisngi. Konting makeup lang naman ang nilagay sa kanyang mukha dahil ang sabi ng bakla kanina hindi na niya kailangan ng over na makeup. Mom? Dad? Siya nga po pala si Mariel. Kaklase ko. Mariel, sila ang parents ko. Hello po, Mom. Sir, nice to meet you. Magalang niya sambit dito. Well, Iha, you really look like an angel. Enjoy the night, Iha. Son, alagaan mo si Mariel, ha? Sure, Mom. Dahil maraming lumalapit at bumabati sa mag-asawa ay umupo sila sa katabing mesa ng mga ito. Hindi nagtagal ay nagsalita ang MC sa harapan at tinawagan nito ang mga magulang ni Dexter. Nagbigay ng mensahe ang mag-asawa at isa-isa nitong tinawagan ng mga bumili ng unit sa Laville Residences. Ito rin palang araw na ito turn over na ang mga unit sa mga may-ari. Mr. Darren Madrigal Anderson. Nagsitayuan ang kanyang mga balahibo nang marinig ang pangalan ng taong ayaw na niya sanang makita pa. Malapad ang ngiti nito habang paakyat sa entablado kasama si Erica na naka-abrosyete sa braso nito. Sandaling nakipag-picture ang mga magulang ni Dexter kina Darren at Erica na may hawak na malaking gold na susi. Sunundan niya ng tingin ang dalawa habang pababa ng entablado at nakitang umupo ang dalawa sa mesang nasa likuran lamang nila. Hindi na siya nag-atubili pang lingunin ng dalawa. Ayaw niya masaktan na naman siya kapag nakita kung gaano ka-sweet ang mga ito. Hindi naman siya computer na kapag pindutin lamang ang delete ay agad-agad nang mabubura. Tao lamang siya, hindi basta-bastang mabubura ang nararamdaman niya para sa binata. Nasasaktan pa din siya dahil hindi pa naman tuluyang naghilom ang sugat sa puso niya. Pero susubukan niyang unti-unting gamutin ang sugat na iyon hanggang sa wala na siyang maramdamang kirot. Ladies and gentlemen, hindi namin palalampasin ang gabing ito kapag hindi namin ipinakilala ang aming nag-iisang anak na lalaki. Dexter Laville. Tumayo sa Dexter at parang prinsipeng yumuko sa harapan niya at inilahad ang palad nito sa kanya. Nanlalamig man ang kanyang buong katawan ay nakangiti siyang kumapit kay Dexter. Nagsipalakpakan ng mga tao na makita silang naglalakad patungo sa entablado. Puno ng pagkamangha mga titig ng mga taong nandoon. Dinig din nila ang positibong bulong-bulungan kung gaano sila kabagay. Isang matamis na ngiti ang iginawad niya nang nasa entablado na sila ni Dexter. Nagkikislapan ng mga kamera sa harapan nila. Hindi niya binitawan ang paghawak sa braso ni Dexter hanggang sa nakababa na sila. Pagkatapos nilang kumain ay inanunsyo ng MC na pwede nang sumayaw ang mga bisita. Sila ni Dexter ang pinakaunang pares na sumayaw sa gitna. Masuyo nitong hinawakan ng kanyang magkabilang bewang habang sila ay nagsasayaw. Naaninag naman niya sina Erica at Darren na sumasayaw na rin. Ipinilig na lamang niya ang kanyang ulo sa balikat nito upang hindi makita ang dalawang pares na malapit lamang sa kanila ni Dexter. Dexter, umupo na muna tayo. Pinupulikat na ang paa ko. Pagsasinungaling niya. Sure, tipid nitong saad. Kumuha siya ng isang baso ng alak at tinungga ito. Ang sabi nila, tinatanggal daw ng alak ang lungkot at sakit na nararamdaman ng puso. Ngayong gabi, ipatutunayan niya kung totoo nga. Mariel, that's too much. Baka malasin ka. Sambit ni Dexter na makita siyang kumuha pa ulit ng isang baso ng alak mula sa waiter at tinungga iyon. Hindi na niya kaya ang bigat na nararamdaman. Kapag nakikita niya si Darren at si Erica, ay parang mas lumalalim ang sugat sa kanyang puso. I'll be back, Mariel. Pupunta muna ako sa comfort room. Pamamaalam ni Dexter. Nakita niya naglalakad na sina Darren at Erica pabalik sa pwesto ng mga ito. Kumuha ulit siya ng isang baso ng alak mula sa dumaang waiter at tinungga iyon. Unti-unti nang nagiging malabo ang kanyang paningin. Totoo nga na walang nararamdamang sakit kapag umiinom ka ng alak. Tumayo siya at nang humakbang ay malapit na sana siyang matumba.
Lalabas na muna siya. Gusto niya makalanghap ng sariwang hangin. Nang nasa pintuan na, ay kumuha pa siya ng isang basong alak at mabilis na tinungga iyon. Nang makarating sa labas ng Laville's Convention Hall, ay may malaking puno ng pine tree sa gilid at may mesa at upuan sa ibaba nito. Lumapit siya sa puno at umupo sa upuan na nasa baba nito. Aray, mahina niyang sambit habang hawak-hawak ang kanyang ulo dahil sa kirot na nararamdaman. Nawawala din naman ito kaagad. Ipinikit niya ang kanyang mata, ngunit nang idilat niya ay parang tumatambling ang kapaligiran. Ang kalsada ay parang lumilipad na sa hangin. Ang mga bituin sa kalangitan ay tila sumasayaw ng napakabilis. Umiikot na rin ang paligid niya at tila gusto na lamang niyang pumikit at hindi na idilat pa ang kanyang mga mata. Tumayo siyang muli at sinubukang maglakad, ngunit nakatatlong hakbang pa lamang siya ay natisod na siya at bigla na lamang natumba at buti na lang ay may kaagad na sumalo sa kanya. Naramdaman niyang buhat-buhat na siya ng kung sino mang tao. Hinahampas niya ito ngunit parang nawala na yata ang kanyang lakas sa oras na iyon. Sumigaw siya ngunit hindi niya marinig ang mismong boses niya. Pumikit at dumilat siya ngunit kapag uulitin niya ay mas umiikot ang paligid niya. Let's go home, baby. I'll take you home right now. I'll take you. Darren, can you just please stop staring at her? Mahinang sambit ni Erica sa nobyo nito na pansin niyang parating nakatitig sa babae na nasa unahan ng kanilang mesa. Kilala niya kung sino ang babaeng iyon pero ayaw lamang niya ipakita na naiinis siya dito. Lagi na lamang niya nakikitang nakatitig ang nobyo sa babae. What do you mean? I'm not staring at anyone. Bulong din ito sa kanya. Nang magkasama silang muli ay batid niyang may kakaiba sa nobyo. Every time they make love, he just suddenly stops without even reaching the climax. They were engaged already. Their marriage were already set next year. Actually, it was a fixed marriage. Kamakailan lang ay nagkausap ang mga magulang nila to set up their marriage already. Since their exes, wala naman naging problema. Naalala niya pa nang pumunta si Darren sa America to attend her graduation day. Hindi niya inaasahan na nandoon din ang mga magulang ni Darren at pagkatapos ng kanyang graduation ay nagkasundo na pala ang mga magulang nila. Masaya siya dahil wala naman talaga silang formal breakup ng nobyo dati. Kung tutuusin mahal na mahal siya ng dating nobyo. Ayaw nito dati na mag-aral siya. But she insisted because she doesn't want to marry Darren na wala siyang narating. Ayaw niya maging matagumpay na dahil lamang sa mga Madrigal, Anderson. Noong gabi rin ng graduation niya ay siya mismo ang pumasok sa kwarto nito. She misses him so much. He is her the virginizer. Kailan ka pa natutong uminom ha, Mariel? Galit na sambit ni Darren sa dalaga na nakaupo sa kanyang tabi. Lungay-ngay lamang ito at nakapikit lamang ang mga mata. Darren, saan mo ko dadalhin ha? Walang iya ka talaga. Pagkatapos mo ko saktan, lumalapit ka pa rin sa akin. Pautal-tal na sambit ng dalaga. I'll just bring you home, okay? Nandun sa Dexter. Siya maghahatid sa akin. Tapos ano? Do you think sa itsura mong yan, hindi matutokso ang lalaki sa'yo? Damn it, Mariel. Ba't kasi nagpakalasin ka, ha? Gusto mo ba na may mangyari sa'yo na lalaking yun? Wala ka ng pakialam. Iniwan mo na ako. Wala ka ng pake kung sino man ang makakasama ko. You're such a... Will you stop it, Mariel? Sigaw nito nang ibinaba niya ng konti ang sleeves ng gown at kinamot ang isang dibdib nito. Makati, hindi ako sanay na nakagown. Huwag kang tumingin. Tanging sambit ng dalaga. Dinala niya ang babae sa pad niya. Secret hideout niya ito kapag nagtatago siya sa ama. Binuhat niya ang dalaga papasok sa pad niya. Lasing na lasing ito. Kung sabagay hindi naman ito sanay uminom. Naalimpungatan si Mariel sa hindi pamilyar na kwarto. Kinusot niya ang kanyang mga mata upang siguraduhin na hindi siya namamalikmata. Tinapik niya ng malakas ang kanyang noo nang maalala ang nangyari kagabi. Maingat siyang tumayo upang hindi magising ang binata. Hinanap niya ang kanyang maliit na purse at nang makita ito ay mabilis niyang nilisan ang lugar na iyon at iniwan ang binata na mahimbing pa ring natutulog sa kama. Naligo siya nang dumating sa kanyang apartment. Instant noodles na lamang ang niluto niya dahil hindi na niya kaya ang gutom.
Wala siyang pasok ngayon kaya pupunta siya sa cafeteria. Uminom na din siya ng paracetamol dahil kanina nang magising siya ay parang may tumutusok sa ulo niya. Mariel, pakidala ito sa table 9. Utos sa kanya ni Ma'am Joanne. Kinuha niya ang frappe at naglakad papunta sa table 9. Mariel. Sambit ng lalaking nakaupo na titig sa kanya. Calvin? Mabuti naman pala at nakilala mo na ako. Akala ko kasi nagka-amnesia ka na dahil hindi mo ko pinapansin noon sa party. Mahina niya sambit. I'm sorry. Nagtampo lang naman ako sa iyo dati dahil hindi mo naman sinabi sa akin ang tungkol sa inyo ni Darren. Sambit nito. Sekreto nga, di ba? May sekreto bang sinasabi? Calvin, ha? I'm really sorry. Huwag mo nang banggitin ang pangalan niya. Saway niya rito. Sige ha, may trabaho pa ako. How dare you, Darren? Bakit bigla mo akong iniwan sa party, ha? Wala ka ba talagang plano na magpaliwanag sa akin? It's been a week. Nagtatampo ako sa'yo, tinihintay ko na suyuin mo ako tapos nandito ka lang pala sa Casa Bar? Galit na Erica ang sumalubong sa kanya sa Casa Bar. It's been a week since the night at Laville's residences. Isang linggo na pala, hindi man lamang niya naalala ang nobya. I'm really busy, Erica. I'm sorry. Lagi namang ganyan. Darren eh. Busy ka. But I really need an explanation during that night. May emergency meeting kami dahil na-stranded ang isang cargo vessel namin. Kailangan gawa ng paraan. So I hurriedly returned to the office. Ba't isang linggo ka nang hindi nagpapakita sa akin? Yung number mo hindi naman matawagan? I'm sorry. I lost my phone. Tandaan mo ito, Darren. We are set to be married. Ayusin mo na nga ang buhay mo. You're always good at taking someone for granted. Tumango lamang siya sa nobya at mabilis na tinungga ang bote ng alak na hawak niya. Do you really want this wedding to pursue? Of course I do. Sagot niya dito. Then, ayusin mo ang mga desisyon mo sa buhay, Darren. Good thing that you want to continue dahil kung hindi mo kailanman malalaman ito. May inilapag itong pregnancy test na may 2 guhit sa mesa. Is this real? Yes, Darren. Magiging daddy ka na kaya please, magbago ka na at huwag mo na akong bigyan ng konsumisyon. Lumapit si Erica sa kanya at umupo sa kandungan niya. We will be a happy family. I will be a good wife to you. Hinalikan siya ng nobya sa labi at kapwa sila humihingal nang matapos maghalikan. Maagang pumasok sa university si Mariel. Si Dexter ay nasa tabi ng gate at hinihintay siya. Ganito ito lagi. Hindi ito papasok sa loob ng campus kapag wala pa siya. Habang dumadaan ang mga araw ay mas nagiging malapit silang dalawa. Parang magkapatid na rin ang turing nila sa isa't isa. Parang nasa alapaap siya sa oras na iyon habang tinititigan ng kanilang gwapong professor. Lian, tingnan mo si professor oh. Bulong niya kay Lian na seatmate niya. Nakita niyang namula ang mukha nito sa sinabi niya at nginitian lamang siya. Umaga pa lang pero parang 5 beses na siyang naghikab. Antok na antok siya. Same menu for lunch? Tanong na Dexter sa kanya. Alam na alam nito kung ano ang paborito niyang kainin kapag nagtatanghalian sila sa universidad. Fried chicken with calamansi at soy sauce. Paglapag pa lamang nito ng tray ay halos bumaliktad na ang sikmura niya. Dexter, sa'yo na lang. Nawalan ako ng gana. Sambit niya rito. Ayaw mo? Gusto mo ng ibang foods? Hindi na. Itong juice na lang okay na to. Sagot niya. Bigla siya naging matamlay sa araw na iyon. Inaaya pa sana siya ni Dexter na bumili ng book sa mall ngunit pinasya na lamang niya na mauna nang umuwi. Isa pa may trabaho pa siya sa cafeteria. Okay ka lang ba, Mariel? Kung hindi mabuti ang pakiramdam mo, magpahinga ka na lang muna. Saad ni Ma'am Joanne nang mapansin nito na matamlay siya. Okay lang po ako, ma'am. Medyo napagod lang po ako sa school pero kaya ko po. Nagpaalam siya kay Ma'am Joanne na kukuha muna ng orders sa bagong dating ng mga customers. Nagulat pa siya na makita kung sino ang bagong dating na customers. Walang iba kundi si Erica na naka-abresyete pa sa nobyo nito. Sandali siyang nawala sa kanyang sarili. Ewan niya kung babalik ba siya sa loob o haharapin pa rin ang dalawa. Hey Mariel, nandito ka na pala sa cafeteria ni Cindy. 2 mocha frappe and 2 carbonara please. Magilaw nitong Saad na nakafocus ang tingin sa menu book.
Nang makita niya si Darren ay seryoso lamang siya nitong tinititigan. Bigla niyang binawi ang tingin sa binata dahil ayaw niyang isipin ito na hanggang ngayon ay malakas pa din ang epekto nito sa kanya. Wala na po bang dagdag na orders? Tanong niya. Umiling lamang si Erica kaya bumalik na ulit siya sa may counter. Mabilis siyang pumasok sa comfort room ng cafeteria nang maramdaman na pinagpapawisan siya. Ngunit sobrang lamig ng kanyang katawan. Ibang klase ang pakiramdam na ito para sa kanya. Mariel, tanging sambit ni Darren nang mabungaran niya ito sa labas ng comfort room. Ngunit sa kanyang pagkabigla ay malakas niya itong sinampal. Sige Mariel, saktan mo ko. I deserve it. Matigas nitong sambit sa kanya. Sorry, hindi ko sinasadya. Nagulat lamang ako, senyorito. Mahina niyang sambit dito. I need to tell you something. Please, wag na. Parang awa mo na. Nakakapagod na. Wag mo na akong paasahin. Pero, please po, tama na. Pagmamakaawa niya rito at bigla na lamang tumakbo pabalik sa station niya. Dumating ang araw ng kanilang bid term. Naging madali naman ang lahat para sa kanya dahil nag-aral naman siyang mabuti. Masaya siya dahil ilang buwan na lamang ay finals na nila. Ngunit hindi pa rin lubos na maganda ang pakiramdam niya. Siguro ay dahil sa stress. Mahirap pagsabayin ng pag-aaral at trabaho pero lumalaban pa din siya kahit paano. Maagang umuwi sa Dexter dahil may pupuntahan daw itong importante. May isang subject pa naman sila sa hapon. Naglakad na muna siya patungo sa library upang manghiram ng libro. Ngunit bigla na lamang siya natigilan nang mahilo siya. Lumapit siya sa gilid ng pader at doon sumandal. Miss, ano nangyayari? Tara, dali natin siya sa klinik. Dinig niya ang tinig ng estudyanteng nakakita sa kanya. May doktor na nakaduty sa klinik ng Crimson University. Miss, ngayon mo lang ba naramdaman ito? Tanong ng babaeng doktor. Hindi po, Dok. Araw-araw po. Saan niya? Maybe, you should buy this. Iniabot sa kanya reseta na may nakasulat na pregnancy test. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso na makita ang reseta ng doktor. Kailan nga ba huling may nangyari sa kanila ni Darren? 2 weeks ago. Paano kung positive? Anong gagawin niya? Sasabihin ba niya kay Darren? Salamat po, Dok. Huling sambit niya bago siya tuluyang umalis sa klinika. Pagdating sa bahay ay nagdadalawang isip pa din siya kung gagawin ba niya o hindi. Nakabili na rin naman siya kanina ng PT ngunit nag-aalinlangan siya. Ngunit sa huli ay sinunod pa rin niya ang sinabi ng doktor. Naglagay siya ng 3 patak sa maliit na parang butas ng PT. Naghintay siya ng 3 minuto at nang makita ang 2 linya na lumabas, ay bigla na lamang siyang napahagulhol ng malakas. Parang nakikita na niya ang mga pangarap niya na isa-isang natitibag. Buntis siya. Ngunit hindi niya alam kung sasabihin niya kay Darren. Ano nang gagawin niya ngayon? Ipaglalaban ba niya ang karapatan ng anak? Ipapalaglag kaya niya ito? Ngunit tanging walang pusong ina lamang ang gagawa ng ganito sa anak. Pumasok siya sa kwarto at nagdasal na lamang. Hihingi na lamang siya ng gabay sa Panginoon na sana ay nakikita at damayan siya nito. Lalo na't sa oras na ito na may ibang problema na naman siyang kinakaharap. Hindi siya nakatulog ng maayos ng gabing iyon dahil hindi pa rin kapanipaniwala ang nalaman niya. Naalala niya ang sarili sa anak niya. Ang mama niya ay binuntis at iniwan lamang ng papa niya. Kapalaran na ba niya ang masaktan kagaya ng ina niya? Kapalaran rin ba ng anak niya ang sinapit niya noon? Mariel, kumusta ka na? Matagal ka na rin hindi bumibisita dito. Niyakap siya ni Minda na makita siya. Okay lang naman ate. Kayo, kumusta? Malumbay niyang saad. Ikaw na bata ka, may problema ka ba? Hindi mo maitatago yung lungkot sa mga mata mo. Sambit nito. Tinignan niya ito ng diretso sa mga mata. Ate, buntis po ako. Saad niya habang nakayuko. Hiyang-hiya siya kay Minda dahil puro pangaral ito sa kanya ngunit hindi naman siya nakinig. Narinig niya ang tunog ng nahulog na mga kutsara sa sahig. Mariel naman, bakit? Sinong ama? Mangiyak-ngiyak nitong saad sa kanya. Alam mo naman na napakasaya ko na malapit mo nang maabot ang pangarap mo sa buhay pero ba't ka nagpabuntis ka agad?
Ate, huwag po kayong maingay. Si Senyorito Darren po ang ama. At nandito ako ngayon sa mansyon para sabihin sa kanya ang tungkol sa sitwasyon ko. Ano? Mariel? Ba't kay Senyorito pa? Alam mo naman na malapit ng ikasal yun, di ba? Mariel, ano ka ba naman? Bumukha ka sa isang taong malabong pananagutan ka. Pero ate, sasabihin ko pa rin sa kanya. May karapatan siyang malaman ng tungkol dito. Tumalikod na siya kay Minda at umakyat sa ikalawang palapag ng kwarto ni Darren. Kumatok siya pero wala siyang narinig na kahit kaluskus man lamang. Marahil ay wala ang binata sa kwarto. Senyorito? Tawag ulit niya ngunit walang sumasagot. Nagkibit balikat na lamang siya. Hindi pa siguro oras upang malaman niya ang tungkol sa pagbubuntis niya. Siguro ay may dahilan kung bakit wala ito dito. Mariel? Senyorita? May ipapipirma pala ako sa'yo. May kulang ka raw na requirement sa school. May iniabot na papela sa senyorita, Cindy sa kanya. Pagkatapos niyang pirmahan ay nagpaalam na siya sa kanya. Sinabi niya na may kinuha lamang siyang gamit sa dati niyang kwarto. Pababa na siya ng hagdan nang makita niyang papasok sa loob ng mansyon si Senyorito Damon. Nakakunot ang mga mata nito nang makita siya. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag ka na pumunta dito? Nanginig bigla ang katawan niya dahil sa napakahigpit ng hawak nito sa braso niya. Senyor, may kinuha lang po ako. Pagsasinungaling niya. Is that true? O gusto mo lang landiin ang anak ko? What is it that you want? Money? Malakas nitong saad sa kanya. Hindi po. May kinuha lang po ako. Mangiyak-yak niyang saad. Don't you ever dare to... Hindi na naituloy ng senyor ang sasabihin dahil bigla na lamang nawala ng malay ang babaeng nanginginig na sa takot. What happened, Damon? Malakas na wika ng asawa nito nang makita ang walang malay na katulong sa sahig. Nakatingin lamang dito ang asawa na tila wala man lamang planong tulungan ng babae. She needs a doctor. For Peter's sake, Damon, buhatin mo! Sigaw niya sa asawa na nakatulala lamang. Tila natauhan naman ito nang marinig ang sigaw niya at binuhat ang dalaga patungo sa kotse. Mr. Anderson, the patient is pregnant. Saad ni Dr. Cruz sa kanilang mag-asawa. Nagbigay ito ng reseta sa kanila at sinabi na kapag magising ito ay pwede na silang lumabas sa ospital. Pinagmasdan nila ang magandang babae na mahimbing na natutulog. She looks so innocent and so fragile. Damon, si Darren ba? Si Darren ba ang ama? Tanong na nag-aalalang ginang sa asawa. Maybe, and maybe not. How can we be so sure na si Darren lang ang kinikita ng babaeng ito? Don't be too harsh on her, Damon. Alam mo naman na ikakasal na si Darren. Hindi na niya kailangan pang pumasok sa eksena. Alam ni Darren ang kaya kong gawin kapag patuloy pa rin ang katigasan ng ulo niya. Hon, she's not fitted to be in our clan. Mapapahiya tayo kapag isang hamak na katulong lamang ang mapapangasawa ni Darren. Napansin nila ang unti-unting paggalaw ng babae sa kama. Nang buksan nito ang mga mata ay mabilis itong yumakap sa katabing una na parang batang nakakita ng taong kinatatakutan. Mariel, you're pregnant. Direktang sambit ng lalaki sa bagong gising na babae. Opo. Si Darren ang ama, right? Walang paligoy-ligoy na tanong ng senyor. Opo. Direkta din saad ng dalaga. Bueno, uuwi tayo sa mansyon ngayon at sasabihin mo kay Darren ang tungkol dyan sa dinadala mo. Nagpaalam ang senyor na may tatawagan daw muna. Nagulat ang lahat nang makitang magkasamang dumating ng mag-asawa si Mariel. Nakaupo sina Erica at Darren sa mahabang hapagkainan ng mansyon. Umupo ka, Mariel. Sambit ni senyor. Kinakabahan man ay sumunod siya dito at umupo kaharap sina Darren. You go ahead, Mariel. Sabihin mo na kay Darren. Panimula nito. Napalunok siya ng seryosong nakatitig ang tatlo sa kanya. Kung may sakit siya sa puso ay baka inatake na siya sa oras na ito. Senyorito, buntis po ako at kayo ang ama. Matapang niya sambit. Hindi niya pansin na namumuong luha sa kanyang mga mata. Nakita niya ang paglunok ni Darren dahil sa sinabi niya. That's impossible, Mariel.
Paano mangyayari yan? Senyorito naman, alam mo naman na kayo lang ang una tuling gumalaw sa akin. Maluha-luha niyang saad. How dare you say that words in front of me, Mariel? Nagbibiro ka ba? Si Darren papatol sa isang lowlife na kagaya mo? Nahibang ka na ba? Galit na bulyaw ni Erica sa kanya.